Pa-concert ang Malacanang para sa mga teachers. Ba't hindi niyo ako inimbita, PBBM? Teacher din naman ako, karapatan ko yan. I am a professional teacher, come on. Oh. At saka syempre, kung pa-concert sa palasyo ng mga teachers, invited dapat dito, hindi lang public school teachers, di ba? Invited dapat pati private. So, si VP Sara kasi yung secretary ng DepEd, syempre dapat present siya. Ang tanong, masaya baga si VP Sara sa pa-concert? VP Sara, alam mo, hindi ko lang alam kung nakakarating sa'yo na every time na may mga pa-concert ang Malacanang, may pa-fashion show dyan, mga pailit-ilit na mga program na iirita ang mga Pilipino. Isa yan sa nakabawas ng popularity ni Papshi. Sa mga surveys, hindi masaya ang mga Pilipino. Nagmamahal kasi ang pagkain eh. Lalo't siya pa yung DA Secretary, Department of Agriculture, tapos hindi niya kayang kontrolin. At kung kontrolin man niya, maling hakbang para yung mga price cap, price ceiling, na kung saan mapipilayan pa rin yung mga negosyante at hindi yung mga hoarders at smugglers. Mali, hindi. Balita ko nga meron siyang i-appoint na panibagong DA na booking nga lang ni Fair Lady Maharlika. Ewan ko, itutuloy nila yung pag-appoint kay Laurel na yun. Kiko Laurel, right? Francisco Kiko Laurel. Na booking ni Miss Maharlika. Ay nako, bakit ipagkakatiwala nyo sa isang negosyante ang DA? Ang DA dapat, Papshi, galing na rin sa bibig mo, dapat alam ang siyensya ng agriculture. So siguro dapat talaga, siya farmer, ganon. Hindi businessman na may mga na isang kilalang fish magnet. May mga food processing kinembular. Anong alam nun ay napakayamang negosyante, marunong ba yung magtanim ng palay? Marunong ba yun lumusong sa putikan? Lumusong siya sa putik, ang kanya ay nabasa. Kaya nga daw sabi ni Miss Marlica papalitan or i-give up na ni Papshi kasi hindi na niya, damage control again. Hindi na niya kayang i-handle ang pagmahal. Ba't Papshi yung papalit sa'yo sa tingin mo? Uubra yan? Magagawa niya ng paraan na bumaba yung mga presyo ng bilihin, bigas, asukal, sibuyas, bawang, lahat na, poultry, isda. Magagawa ng paraan ng negosyanteng yan. Mayaman daw yan yung Kiko Laurel na yan. Apelyedo pa lang mga ate at kuya. Ano ba? Angka ng mayayaman ng mga Laurel, come on! Hindi lang sa Batangas kilala ang mga yan. Even in Alabang, yung apelyedong Laurel. Diyos ko po. Dating apelyedo ng dating Pangulo. So, elite. Tapos mahahawakin ang posisyon sa gobyerno na ang litit ng sweldo. Come on! Baka ang vested interest, di ba, pinagdududahan. But so much for that, pag-usapan natin itong pa-concert ni Papshi. Kasi parang yung mga steps ni Papshi, yung mga hakbangin ni Papshi, yung mga desisyon sa pang-araw-araw na, di ba, itinatakbo ng kanyang administrasyon ay parang hindi in touch sa realidad. Try nyo pong mag-ikot mga ate at kuya sa Maynila kung kayo nandito. Mag-ikot kayo. Makikita nyo dyan ang daming mga pakalat-kalat sa kalsada. May mga batang patakbo-takbo na hubad-baro, ganyan. May mga namamalimos. May mga badyaw, dumarami na naman. May mga vendors na init-init. Ay, Diyos ko po, alam nyo ang init sa Maynila. Diyos ko, bit-bit ang kanilang mga paninda. Kita nyo na hirap ang buhay. Even yung mga empleyado sa kahit saan sa mall, sa mga tindahan, makikita nyo na parang iilan lang ang masaya sa kanilang trabaho kasi nga kahit na may trabaho, baka hindi pa sakto yung sweldo, talagang titipirin para lang mapaggasya, di ba? So may pa-event si Papshi sa Malacanang at laging nangyayari yan. Hindi ko nga alam kung kanyang pa-event to ba't hindi ko nakikita si Reynang Palaka sa picture. Nandiyan ba si Reynang Palaka? Mamaya tingnan natin sa ibang picture. Sa tingin ko pautot ito ni Palaka Sumasama na si Papshi sa mga, hanapin ko yung post ha. Sumasama na si Papshi sa mga lakad ni VP Sara ngayon. Ate ko from Anemica, thank you so much. Hold on. Okay. Excuse me. Malimit nilang isama si VP Sara or malimit si Papshing sumama ngayon sa mga lakad ni VP. Nag-vlog ako niyan kahapon, 'di ba? Yung lakad ni Papshi Kel sa sa
Davao at hindi lang sa Davao, nagpunta rin ng Dinagat Islands, namigay ng bigas doon, mga puslit na bigas. Sana naman walang formalin yung bigas na yun, ano. Excuse me. So, okay, kaunting assessment tayo and evaluation ng kanilang event. Okay. Ang Teachers Month po kasi begins on September 5 hanggang ngayong October 5. So, Teachers Month yan. Siyempre, yung highlight po niyan, yung October 5, yun yata yung Teachers Day. Yan ay World Teachers Day. So, advance or within 1 month naman yung celebration ng palasyo para sa mga teachers. Ang tanong ko nga po, ilan ang a-attend dito or umattend? Okay, open ko yung balita ng GMA. And then, let's continue. Ay, ano ba yan? Ayan, balita ng GMA. And mamaya, may balita ng media eh. May mga nag-react pa tungkol dito. Hold on. So, ayan. Ilan kayang umattend? Pagpalagay natin mga 5,000 teachers. Saan galing ang mga teachers na to? Siyempre, all over the Philippines. Ang DepEd po ay all over the Philippines. From Luzon hanggang Mindanao. So, kung ang mga teachers ay invited dito sa event, most probably mamamasahe ang mga to. Right? Kung mahigpit pa rin ang palasyo, baka may mga pa-swab test pa. Sana wala na. Kasi may pera sa mga swab kit, mga ate. Yung COVID test kineme, may pera dyan, di ba? Sana wala nang ganyan. Nakaka-imbier na eh. Isipin nyo na lang kung mga teachers na umattend dito ay nag-positive sa swab, di ba? Swab test. Ay di nasayang ang kanilang pamasahe. Just like what happened nung pumutok yung ensaymada. Kaming mga umattend doon, swab muna. Pag hindi ka pumasa sa swab at nag-positive ka na may dala-dala kang COVID virus, hindi naman reliable yung swab test na yan eh. Ang reliable yung RT-PCR test, yung mas mahal, yung 1,000, di ba? Swab test mga may 300, 500 lang yata yan. Pero may ganyang processes sa Malacanang or protocol. Ang mga galing Mindanao, galing malalayo na nag-positive nung sinwab test noong meet and greet sa Palasyo last year ng December, na kung saan pumutok yung issue ng ensaymada, nagbalikan sa mga probinsyang pinanggalingan nila, nagastosan ng pamasahe. So sana hindi ganun ang nangyari dito. Sana lahat ng dadating na mga teachers, baka matataas ang posisyon sa bawat schools, ay wala nang dinaan ng swab test. Ngayon sabi ko nga, ang teachers sa Pilipinas baka hindi lang 100,000. Baka it's more than that, baka nga kalahating milyon ng teachers sa Pilipinas. Depende sa numbers of schools, depende sa, 'di ba, sa dami rin ng faculty members ng isang eskwelahan. O ilang eskwelahan ba bawat barangay? Meron bang elementary school bawat barangay? Ilang barangay meron sa Pilipinas? Multiply natin 'yan eh. Ilang barangay meron na, ilang school sa isang barangay? Meron bang eskwelahan bawat barangay, public and private? Ngayon, ilang barangay sa isang bayan, ilang bayan sa isang probinsya, ilang probinsya sa buong Pilipinas, multiply nyo yan lahat-lahat. O sa isang classroom na yun, sa isang barangay, ilan ang teachers doon, diba? So, ganun karami yung teachers. Ngayon, ipagpalagay na natin na naka-attend dito ay mga 2% ng total population ng mga teachers. So, 2% lang ang sumaya. Diba? Okay, pinarangalan yung mga teachers. Edi yung masaya yung nandun. Baka nga sa bawat isang eskwelahan, iisa lang ang representative dito eh. Syempre si VP Sara, yung secretary ng DepEd, nandyan siya. And also baka yung mga performers dyan ay mga teachers din. Yung magsasayaw, diba? Magtutula, kakanta, baka mga teachers din. So, pagbibigay pugay sa mga teachers na kung saan dapat, kung tutuusin dapat, 'di ba? Tumaba rin ang puso ko at pumalakpak din ang tenga ko dahil miyembro ako ng Academe ng Pilipinas. Pero hindi nga ako nagtuturo dahil hindi naman talaga tempting ang sweldo ng mga teachers sa Pilipinas, kaliit-liit. Sino ba naman? Sabi nga nung dean ko nung ako'y college, nung dean namin, kung gusto nyong yumaman, huwag kayong mag-teacher. Same words and same sentence ang sinabi sa akin ng aking practice teacher nung ako ay nagpa-practice teaching na ng aking mentor, no? Sabi niya, Maui, kung gusto mong yumaman, huwag kang mag-teacher. Huwag mo nang pasukin ang pagtuturo, Maui. Sabi ko, Ma, wala ka bang bilib sa akin? Matrabaho, Maui, matrabaho.
Kung gusto mong yumaman bilang teacher, pash-pash ang katawan mo. Anyway, marangal na trabaho. Hindi nga raw po ito trabaho, kundi vocation. Yan? Yeah, vocation daw ang pagtuturo eh. Oh. So, ito ang balita ng GMA at tingnan natin yung reaction ng mga tao. President Ferdinand Kinembular and Vice President Sara Duterte attended. Kung hindi kaya umattend si VP Sara dito, ano kayang itsura ng Malacanang? Kaya lang, walang choice si VP Sara. DepEd Secretary siya eh. Hinahawakan niya yung, di ba, yung kagawaran ng edukasyon. Ano bang edukasyon sa Tagalog? Kaalaman. Vice President Sara Duterte and Papshi Kels attended a concert honoring Filipino teachers in the Malacanang complex on Sunday evening in celebration of National Teachers Month. Tapos ang World Teachers Day ngayong A5. So, happy na naman ang mga teachers, no? May mga patsokolate na naman ang mga estudyante sa teachers nila. Sisip-sip na naman sa teacher, magbibigay ng mga cake, pagandahan ng panregalo kay teacher at World Teachers Day nga naman. World Teachers Month. Concert, happy si Senadora Amy kasama yung kapatid niyang si Irene. Bakit hindi ko nakikita si Reyna Kinembular dyan? Tingnan nyo kung masaya ang mukha ni VP Sara sa picture. May konti namang smile, di ba? Nakasmirk naman yung mata niya or something. Tingnan nyo yung mga taong nasa likod, lalo na sa likod ni Papshi ng mga lalaki. Parang hindi masaya. Parang yung isa pa magkakamot pa ng ulo. Yung mga teachers na nasa likod ni Senadora Amy at VP Sara, palagay ko mga teachers yung mga attendees. Even itong malapit sa akin na itong parang magulo na ang buhok, parang hindi naman sila masaya. Dapat kayo maging masaya mga ma'am at sir, mga kabaro, dahil nakatungtong kayo ng palasyo. Isang karangalan baga makatungtong sa palasyo? Kung akong tatanungin nyo, hindi. Ang palasyo ng Malacanang ay People's Palace. Hindi yan dapat palasyo ng mga mga privileged people. Lahat dapat pwedeng pumasok diyan. Isang presidente nga po ng Pilipinas ang nagsabi na hindi dapat ito para lang sa mga elite, hindi lang ito dapat sa mga dignitaries, dapat pati ordinaryong tao makakapasok dito. Hindi ako sure kung si Diosdado Macapagal ang nagpa-implement niyan or si Elpidio Quirino, pero hindi yung mga kilala nating presidente katulad ni McCoy at kung sino-sino pang inabot natin. But one of the previous presidents, na baka hindi na natin inabot, ang nagsabi na dapat i-welcome ang lahat sa palasyo, pati mga ordinaryong Pilipino. So hindi dapat pribilehiyo, hindi dapat karangalan na makatungtong ka ng palasyo, dahil pera natin ang pinanggagastos ng mga yan. Kaya ang tanong, magkano ang ginastos ng Malacanang para bigyang parangal ang mga teachers? Kung ako tatanungin nyo, millions. Lights and sounds, di ba? Yan. Logistics, baka may pakain, PSG, sweldo ng mga yan, lahat-lahat na, baka bayad sa mga talents na magpe-perform, lahat na. So, millions yan. Although kahit hindi sila gumastos ng millions, baka ang lalabas sa resibo millions. Baka. Alam niyo naman, sa mga pa-event, dahil isa po akong event organizer dati, ay talagang may pakikbakan yan. Kickback pag may time sa mga decor. Di ba? Dati nag-aral po kasi ako ng events organizing. So, halimbawa mag-organize kami ng wedding, kami yung bibili ng mga bulaklak sa Dangwa or mga giveaway sa Divisoria. Iba ang nakasulat sa resibo at iba ang totoong binayaran. Para-paraan. Abay, mamamasahe ka, mapapagod ka, di ba? So, ang giveaways sa 10 piso, 10 piso ang bili namin sa Divisoria, ang sasabihin namin sa ikakasal ay ang bili namin ay 30. Bulaklak na ganun karami, sasabihin namin 10,000, pero ang bili pala namin sa Dangwa 5,000. Ganyan pag nag-organize ng event, may mga pakickback pa minsan-minsan. Kasi mamamasahe ka bilang coordinator or organizer. Mamamasahe ka, kakain ka, actually kasama yun sa ililista. May pa-contingency funds mga ate at kuya, di ba? Emergency funds sa mga ganyang event. Minsan hindi nagagalaw ang contingency funds or emergency funds. Halimbawa, yung lightsman dito sa pa-concert na kuryente or nalaglag sa hagdanan.
Ang nag-organize ng event, dapat may budget para dyan, for emergency or whatever. 'Di ba? Minsan ang emergency fund hindi nagagamit. Nadadagdag yun sa kinikita ng organizer. Ako na ang nagsasabi sa inyo dahil pinag-aralan ko yan. So, okay, napasaya yung mga 5,000 katao. Ating panahon pa ba ng kampanyahan ngayon? Papshi at VP Sara, bakit may mga bandera sa likod niyo? Ano, Philippine Independence Day? Teachers Day ito. Itong mga flag na maliliit na hawak-hawak ng mga tao, parang panahon to ng kampanyahan ng unit team. Bakit may mga paganyang pautot? May mga pa-flag. Ano, nangangampanya ulit si Papshi para mapalapit sa mga tao? VP Sara, kung ako tatanungin mo at opinion ko lang naman to, parang ginagamit ka. Kasi bumabagsak ang trust rating ng kung sino man. Oh, pinapakita na kayo'y magkasama, may pa-flag pa katulad ng mga pa-meeting di avance nyo, pa-motorcade at panahon nga ng kapanyahan. O para ipakitang solid kayo. Oh, ay solid pa nga bang talaga? At VP Sara, talas-talasan mo ang pakiramdam mo. Dapat alam mo kung kailan ka ginagamit. Alam mo kung kailan ka na nagagamit. 'Di ba? Ganyan. At kung ako tatanungin nyo, at ito yung opinion ko lang, kung millions ang ginastos dito, bakit hindi na lang ibigay as ayuda sa teachers? Baka hindi lang 5,000 attendee ng concert ang makinabang. Right? Baka mapakinabangan ng mas marami pang teachers. Tsaka sasabi ko sa inyo, galing malalayo tong mga to. Makapanood ka lang ng isang gabing show. Gagastos ka ng malaki. Don't tell me na pinamasahihan ng Malacanang ang mga teachers from Mindanao. Kasi kapag ka napadalhan ka ng invitation, kahit taga malayo ka, feeling mo, karangalan mo yan eh. Diba? Kinontak ka ng Malacanang. Kinontak ka ng PCO. PCO ba yun? Ano nga, PCO nga, right? PCO? Presidential Communications Office. Kinontak ka ng, di ba? Isang guro ng Mindanao or isang guro ng Kabikulan. Kinontak ng palasyo para umattend ng concert. Di, katal ka naman sa pagmamadali. At, ay, sorry kayo. Invited ako. O di nagastosan ka ng malaki. Pag uwi mo, okay, masaya ka. Baka nga may pinakain ding ensaymada doon. No? Naaliw ka ng bongga. Then after that, what? Ikaw lang ang naparangalan. How about yung mga how about yung iba pang faculty members? Yung kapwa mo teacher? Na-invite ba silang lahat? VP Sara, galit na galit ang mga tao. Ito nga po, oh. Oh, ayan. Although pink po ito, parang tama yung opinion nila. Anong gimmick na naman ito? At dito nga po sinasabi ko sa inyo, dito papasok yung sinabi ko kaninang delayed gratification, di ba? Ayan, oh. Yan. Oh. Saka na ang kasaganaan kapag na-settle na ang lahat ng bayarin. Saka na magpasarap kapag labis-labis na ang budget. Right? I-delay mo muna ang pagsasaya. I-delay mo muna ang pagtitreat sa sarili mo. Oo. Unahin. Dapat alam ni Papshi ang kanyang prioridad. Hindi yung nagdiriwang na nagsasaya kayo dyan, tapos ang mga Pilipino yamot na yamot sa takbo ng Pilipinas ngayon, ang mahal ng bilihin, hindi naman tumataas ang sweldo. At may papasok na namang bagyo, di ba? Oh, anong gimmick na naman to? May nalalaman pa kayo ng pa-concert sa Malacanang. Puro talaga gastos ang nalalaman ng gobyernong ito. VP Sara, ano ang... Ay, ano ba yan? Nawala si VP Sara. Nag-disappear si VP Sara. Oh. VP Sara, hindi lang ito pa konsuelo sa mga teachers, kundi pa konsuelo din sa'yo? Hindi kaya nililibang ka lang din ng palasyo? Or na kung sino man ang utak ng event na ito? I think hindi si Papshi ang may utak nito eh. Or maybe, kasabwat siya. Feeling ko galawan, itong mga pasosyal, well, tuwan-tuwa si Papshi sa mga pasosyal na ganito, di ba? Sila mahilig sila sa mga concerts eh, mahilig sila sa kasiyahan. Parang hindi sila dumanas ng hirap, no? Sana all. Hindi kayo nililibang lang nila si VP Sara. Take note, ang confidential fund ni VP Sara aalisin next year. Nag-request
ang opisina ni VP Sara, both DepEd and OVP, na taasan yung kanilang confidential fund, I think 650 million. Lagpas kalahating bilyon yon. Pero hindi inaprubahan ng mga buwaya. Tinanggalan. Bakit tinanggalan ng confidential fund si VP Sara? Para hindi siya mag-succeed sa paglaban sa mga kaliwa. Yung confidential fund, sa pagkakaalam ko, lalo't confidential fund yan ng DepEd, ay gagamitin para harangin yung recruitment sa mga schools. Si VP Sara lang so far ang very vocal sa paglaban sa mga NPA. Hindi mo maririnig si Papshi na bumabati ko sa NPA, mga ate at kuya, at kung sino-sino pa mga nakaupo ngayon. Si VP Sara alone ang lumalaban sa mga NPA. Tapos yung pwedeng maging, 'di ba, resources niya para labanan ng mga yan, tatanggalin. VP Sara, sinasayawan ka ni Salome nang wala kang kaalam-alam. Nililibang ka para makalimutan yung pagpilay sa budget mo. At pagdating naman sa paggamit ng budget, mas may tiwala kami sa iyo kesa sa reyna ng mga anaconda. Would you agree with me? Nanililibang si VP Sara para huwag na niyang damdamin yung pagtanggal ng kanyang confidential funds? I-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.